morning. Biyahe kami ni OBR ngayon ang papunta ng Bolinao, Pangasinan. Ipupunta kami doong resort. Mag-overnight kami. Kasi matagal na namin gustong puntahan yun eh. Napuntahan na namin dati pero parang nag-day tour lang. Hindi rin kami naligo. Madami doong mga pool. Tapos syempre maganda yung shoreline nila sa beach. Nakapang ligo din kami or pang basa na get up kasi maulan ngayon, panahon ngayon. May bagyong adaw ata pero maaraw naman. Sa weather forecast parang alas 3 pa yung 50% chance of rain. Time check 8:34 ng umaga. Biyahe tayo ngayon ng Bolinao, Pangasinan sa may Old Rock. Dito ulit kami dadaan ni OBR sa may kapalabas ng Kamiling, San Jose. Para maiwasan namin yung traffic sa Tarlac City, hindi na dadaan ng city. Madami kasi doong mga sasakyan sa traffic, syempre. Ewan ko lang ngayon kung traffic doon kasi Monday naman. Usually Monday ang biyahe namin ni OBR para wala masyadong tao or nakauwi na yung mga tao sa mga resort na pinupuntahan namin. New Clark City, dadaan na namin. Labas ay Kamiling. Kapag ganito mga long ride na biyahe namin ni OBR, lagi ako nag-check syempre ng motor bago kami umalis. Una kong chinecheck syempre yung preno. Sisilip mo naman niya kung makapal pa yung brake pads or dito sa brake fluid level sa reservoir. Magiging basis mo siya kung manipis na ba yung brake pads mo. Okay naman yung brakes, tapos syempre yung mga ilaw, yung brake light kung nag-activate ganyan, yung headlight kung umiilaw, tapos busina kung gumagana yung busina. Yan, okay naman yung busina natin. Coolant level kung naka liquid cooled yung motor nyo, syempre chinecheck din yan. Okay pa naman to, nasa tama pa yung coolant level nya. Engine oil level and condition, hindi na ako nag-check kasi kaka-change oil ko lang last week. Kaya sure ako na okay pa yung engine oil nito. Saka hindi pa rin namin nagamit ng malayon. Tapos gulong, yan, chinek ko din kung makapal pa, kung wala siyang puncture, mga butas, gano'n. Okay pa naman yung likod nito, makapal pa. Siguro nasa 70% pa yung thread life nito, itong beast flash na gulong. Yung harap sobrang kapal pa, siguro mga 90% pa. Tapos may dala ko na tire inflator palagi pag mga long ride. Tsaka tire patch, yung pang patch. Kasi last time na butasan kami ng gulong ni OBR eh. Yung papunta yata kami ng Baguio nun, pinapatch ko pa sa vulcanizing. Tapos bumili na ako ng pang patch ko. Actually nagamit ko na yung pang patch ko na yun. Pinalitan ko to, yung patch. Kasi parang natutuyo siya. Pero hindi naman sumissing out. Pinalitan ko lang talaga. Update na rin pala yun ng beast flash na gulong no. Matagal-tagal ko na rin gamit. Siguro nasa 5,000 kilometers na. Okay pa yung condition niya. Maganda yung kapit, makapit siya. Never pa kaming dumulas or naramdaman ko na dumulas siya. Kahit umuulan, stretching ng CVT para madaanan mga surfaces ng pulley tsaka drive face. Pataw ng konti, malawag naman. Change lane. Pako na. Loaded ng gamit. Ano, gawa 180 no? 9,000 RPM. Dito umahataw lang ako dito pagka syempre walang kasabay na sakyan. Kami mga kasabay na nasa harapan, minor agad. O yun, so far okay na okay itong beast flash. Maganda siya sa banking, ano, mga ganito. Medyo may mga bankingan dito. Makapit talaga. Medyo mas matagal nga siyang maupod compared dun sa X3M. X3M kasi yung gamit ko dati. So ito pag naupod, magpapalit ako. Yung likod lang, 2:1 kasi ako magpalit ng gulong. Yung harap kasi mas matagal yung maupod. Lalo sa mga scooters kasi yung bigat nasa likod eh. So hindi masyadong naupod agad yung harapan. Sana umabot or lumagpas ng 10,000 kilometers. Yung X3M kasi hanggang 7K lang yung max. Pudpud na siya. Abot na siya dun sa wear indicator. Ito ngayon, nasa 5,000 kilometers. Makapal pa. Malayo pa siya doon sa may wear indicator. Kahit high speed mo i-banking, mga ganda eh. Sarap dito, no? Luwag. Ayun, gumaganda-ganda na yung panahon. Kumukulimlim. Sarap ng biyahe namin ito. Cristo Rey pa yata itong lugar na to eh. Ang kasunod nito yung San Jose. Marirecommend ko itong Beast Flash. Actually tested naman na yan. Kahit sa nga sa racetrack yan ang ginagamit ng mga ibang riders. Na-test na nila. Mas mura lang yung presyo. Mas mura pa siya sa stock actually ng ADV yung presyo niya. Update ko na rin pala kayo dun sa pinalit ko na crankcase cover bearing. Hanggang ngayon hindi na bumalik yung excessive na vibration niya. Pagka tumatakbo ka ng 60 to 80 kph or parang 6,000 RPM. Wala na
na talaga siya, hindi na bumalik. Ramdam na ramdam sa footboard yun nun eh. Biglang ang gaspang ng vibrate na pinos. Ay ramdam mo sa footboard. Hanggang ngayon wala. Nung pinalitan ko yung crankcase cover bearing. Tapos sinecheck ko siya. Pag nagbubukas ako ng CVT, syempre wala pa siyang gas-gas or hindi siya walwal. Yung isa kasi talaga luwag na. At agalan din. So almost 40,000 na rin kasi yun nung nagpalit ako. 30,000 plus kilometers. Which is normal na mauupod yun. Yung gitna na yung copper sa gitna. Normal wear and tear ng mga pyesa. Basta pag may naramdaman kayo na ganun, check nyo yun. Baka sakali na yun ang cause ng excessive vibration na maramdaman mo sa footboard. Wala siya. Wala akong naramdaman na vibrate. Dire-diretso lang yung pino na takbo yan. Kahit high RPM, wala. Silipin namin dito sa may rendezvous, yung kinakainan namin dito kung open na. Maga pa kasi 9:20 pa lang. Medyo gutom na rin kasi kami ni Abia. Hindi naman kasi kami nagbe-breakfast kapag bumabiyahe ng ganito. Kape lang kami pagka umaga eh. Ito na yung rendezvous. Check namin kung parang sarado po. Sarado pa. Hanap na lang kami na ibang kainan. Banking muna ng malalim. Malalim eh. Bukas na lang daw kami kain doon ni OBR pag uwi sa may rendezvous para siguradong open na. Hanap na lang kami dito kung saan meron. Pag gutom na kami siguro. Ito yung bagong asfalto na kalsada rito na malawak. Yan ang ganda. Meron na ring linya. Update ko na rin pala kayo dun sa kinabit ko dito kay ADB na custom na rubber stopper, yung mas makapal siya compared sa stock. So far hanggang ngayon wala pa rin kaldag. Hindi rin nadagdagan yung vibration niya kasi yung ibabaw lang yung pinalitan ko ng makapal. Yung ilalim na part stock pa rin. So mga nakikita ko nga sa groups kapag daw dalawa na makapal yung nilagay, ma-vibrate na masyado yung motor. Pero kapag ibabaw lang ang pinalitan nyo ng makapal, di nadadagdagan ng vibration. Same pa rin kung ano yung vibration dati, ganun pa rin. Yung kaldag, wala nang kaldag kasi hindi na siya nagtatama doon sa may chassis. Hindi na umuumpog yung engine hanger sa chassis kasi manipis nga yung stock kaya tumatama siya. Actually ito hindi ko pa nasisilip ulit eh, pero pag uwi siguro silipin ko. Tinan ko kung napit-pit na. Kasi konti lang yung gap niya, yung sa proper positioning ng engine hanger. May positioning din kasi yan. Pinakamalayo yung gap yung sa ibabaw na part tapos dikit yung sa ilalim. Kapag ka nakababa yung motor, yun yung proper positioning niya. Para din full yung suspension travel nung rear shock. Kailangan nakatama yung position ng engine hanger. Ayun, okay pa siya hanggang ngayon. Tapos check na lang pag uwi kung kamusta na yung condition niya, kung napit-pit ba or hindi naman. Pero yung kaldag kapag yung galing ka sa Amsar na baka yung pagbagsak mo, wala na siya. Actually kahit naman stock, matatanggal nyo naman yun. Basta i-reset nyo lang ng tama or itama nyo lang yung position ng engine hanger. Pero ito mas okay kasi makapal nga siya. May gap pa rin naman siya na konti. Hindi siya didikit. Kaya hindi nadagdagan ng vibration yung motor. At yan ang mga 160 na ganyan kasi engine hanger. Click 160, Airblade 160, tsaka PCX 160. Pare-parehas sila na ganyan. Pwede nyo gamitin yun. Mas makapal. Tapos reset nyo yung position ng engine hanger. Tanggal kaldag. Yan na yung palabas ng Kameling. O diba? Yan na nadaanan yung traffic dun sa may Tarlac City. Para ko na kami ng Pangasinan. Hanap na kami ng kainan dito. Siguro fast food na lang. Ito lunch namin ni Abia sa KFC. Busog sa KFC. Biyahe na ulit tayo. Pakiyat na kami ng Sual. Next update natin yung Petronas na A900. Medyo matagal ko na siya nagagamit. Ang 4 ko na yata to. Kaka-change oil ko lang last week nga. So far okay na okay siya. Wala akong masabi sa performance. Hindi nang lalata yung takbo kahit malayo yung biyahe. Tapos smooth sa makina. Mas hindi siya nagbabawas compared dun sa A700. Sa experience ko almost same lang yung riding habit na ginagawa ko ngayon. Isang beses lang ako nag-top up dito, 2 beses. Pero lahat yun may long ride lagi, which is normal. Summer na nakaraan kaya mainit. Normal na magbabawas talaga. Every 500 kilometers ako nag-check na oil level tsaka oil condition. Noong mga nakaraan na change oil ko sa kanya, pinapaabot ko ng almost 3,000 kilometers. Pag sinecheck yung oil condition, malapot pa rin. Di pa rin siya malabnaw yung langis, di pa manipis. Okay yung performance niya. Petronas A900 na fully synthetic. Mag-try naman ako ng iba na engine oil kasi tested ko na to eh. Ayan, okay siya. Wala naging problema. Inisip ko yung Shell na long ride ba yun? Bago yun, fully synthetic na NW40 ng Shell. Yun naman ang i-test natin kung kamusta yung performance nun. Next update yung stock ECU remap and tuning by Team K-Works. Yung ginawa na kay ADV. Meron akong vlog nun nung remap process. Dyno. Pag-isa
isang buwan na din yata, almost 1 month na, kasi mahal na araw yun nung niremap niya to. Madami na din kaming long ride na napuntahan ni OBR. Okay naman, walang naging problema, tsaka malakas talaga yung remap. Ramdam ko na kada piga may laman talaga yung bawat piga. Tsaka kita naman din nyo dun sa vlog yung graph kung ilan yung power gain. Gas consumption naman niya, ayan, nag-reset ako. Yung sa biyahe namin ngayon, 38.2 kilometers per liter yung average fuel consumption. Diyan naglalaro 38, 37, ganun, depende sa piga. Yung pagpiga ko ngayon, mixed merong todo, merong chill, although wala masyadong traffic na nadaanan. Angkas ko pa si OBR din. Siyempre pag solo ka, mas matipid yan sa gas, mas may mga gamit pa kami dala. Okay din, tipid pa rin siya. May power. Importante naman sa akin dito kasi yung pag mag-overtake, hindi ka nabibitin, lalo kapag kaangkas ko si OBR. So far okay yung remap. Tinangar ko ng Alaminos. Last time kumain kami dito, masarap din yung food yung kainan doon. City of 100 Islands. Next update natin itong footboard matting na CNC. I-vlog din ako niyan. And so far okay pa rin, hindi siya nag-fade yung kulay. Medyo matagal na rin, mga isang buwan na rin kasabayan ng remap. Hindi, after remap wala pang isang buwan pala, pero okay pa rin siya. Tapos yung mga well nut niya na rubber, hindi naman siya lumuluwag, pero bala ko na siyang palitan ng rivet nuts, yung iipit siya na ganun talaga, para hindi ako mahirapan pagka magpapalit ako ng coolant, tapos pag mag-access ako nung sa may spark plug. Pero fixed na yun, hindi mo na pwedeng ibalik yung stock na matting, pero okay lang sa akin kasi gusto ko naman ito, maganda. CNC footboard matting na may slider. Maganda siya. Medyo naambon-ambon dito. Parang pagpunta namin doon wala na. Umaraw na naman. May part lang na maambon. Gawan ko din pala ng vlog yon kapag dumating yung in-order ko na rivet nuts. Yung mga nag-comment kasi doon, meron din daw silang ganun. Kaso inalis na nila kasi mahirapan daw silang tanggalin kapag nag-ano sila ng coolant, nagre-refill, tsaka nung check ng spark plug. Kung naka-rivet nuts, mas madali na yon. Pwede nila ikabit para makita rin nila kung paano yung diskarte. M5 yung in-order ko na size. Yun yung size nung bolt nito M5. Sinukat ko ng caliper. Gawa ko ng vlog, abangan nyo na lang sa mga napanood din ng vlog nito. Forma to may slider. Lapit namin ni OBR na sa 20-30 kilometers na lang yata. Nagkabit din pala ako nung Spirit Beast na magnetic drain plug tsaka nung strainer screen cap. Para silang magnetic. Sinabay ko yun syempre nung nag-change oil ako last week. Kapag ka 44,000 kilometers na, 42,000 na open ko, tapos titingnan ko kung may nakuha siya ng mga metal debris. May vlog din yun, pero baka matagal pa kasi nga inaantay ko pang mag 44,000 kilometers para at least maka 2,500 kilometers siya. Naisip ko naman maglagay naman kasi gusto kong malaman din kung baka mamaya mayroon na mga metal debris sa loob na hindi nasasala noong strainer screen. Posible din kasi yung mga maliliit, yung bisa tatago siyang ganun sa may strainer screen. Kaya naisip ko na magkabit nung magnetic sila na drain plug tsaka strainer screen cap. Tapos mababa lang yung torque na nilagay ko, 17 Newton meters parehas, kasi yung drain plug niya is T6 aluminum, hindi kagaya ng stock na steel, kaya binabaan ko. So far wala namang tagas, hindi naman siya tumatagas, lang leak, so hindi ko na inigpitan. Same pa rin yung torque na in-apply ko. Abangan nyo na lang yung vlog nun, resulta, kung may nakuha ba siya na mga metal debris. Tanda na rin kasi sa ADV, 42,000 kilometers. Gusto ko lang talaga malaman, baka may mga dumi-dumi. Ang torque kasi nun is 20 yung sa may strainer screen cap, 24 naman sa drain bolt plug. Pero yun nga, ginawa ko na lang silang tag 17 parehas. Magkaiba kasi ng tensile strength din yung metal tsaka alloy, kaya binabaan ko. Yung palang oil pump gear, driven gear ng oil pump, nakabili na ako yung kulay black. Hindi ko pa lang siya nakakabit, pero nabili ko na siya. Siguro pagka sinipag, pagka na masyadong ginagawa. Madami kaming ride ni OBR ngayon, siya marami na akong ginagawa. Wala pa naman kasi ako nakaramdaman talaga na problema, kasi yun, may maririnig mo yun pag nagkasira yun. Pero gusto ko lang din i-check yun nga, kasi matanda na din sa ADV. Sakto magpalit na rin ako ng coolant doon, para naka-isang taon na rin yung naglinis ako ng stator tsaka magneto. Check ko na rin yung condition ng stator at magneto. Maintenance ko na din siya sakali. Alam ko kasi yun, may specific lang na batch na nagka-problema yun, na nasisira yung oil pump gear. Hindi naman sakop yun sa akin kasi first batch to na 2023 model. Yung mga bago yata or parang kalagitnaan, commonly sa ibang bansa. Siyempre maganda rin na ma-check ko para sigurado. So far nga ngayon, wala naman akong naramdaman na kakaibang tunog na posibleng mag-indicate na sira na yung sa akin. Wala naman. Pero check na rin natin para sigurado. Baka nyo na lang yung vlog nun. Lapit na kami ni OBR. 12:30 pa lang ang aga pa. Bilis yata ng biyahe namin. Ito na yung ari ko ng Bulinaw. Giant Clam Capital.
Welcome, Poblacion, Bolinao. Post may bagong open na McDo dito. Bagong open. May doon din palang gas station dito, Centrum. Nagpagas kami dun sa may Petron, medyo luma. Pero okay lang, malinis naman. Andox. Ito yung likuan. Diretso lang yan. Old Rock dito. May mga nakaturo naman na signages. Hindi kayo makatiligaw. Tsaka kita naman yan sa Google Maps. Ito kasing ditong part na ito ng Bolinao, medyo kabisado. Ay, sabihin ko pa naman itong part na ito ng Bolinao, kabisado natin. Napalagpas. Ito na yung Old Rock. And Old Rock. Ganda ng beach. Ayan, ito yung mga pool dito. Liguan namin lahat yan. May mga tao din. Yung iba dyan naka-check-in dito. Yung iba nagde-day tour. Pakita ko sa inyo yung room namin ni OBR. Number 56. Housekeeping! 4-5 yung room. May kama na malaki. Pag order ka ng food, yan. Aircon, may TV, may ref, tapos may free coffee. Dalawa. Water heater, tubig. May view din dito. Yan, yung view mo. Ayan may mga natitinda Ayan naka-tricycle. Naligo na tayo. Yung CR malawak. Nag-shower na kami pagdating. Meron ding water heater, shower. Emergency light, tapos ito. Tokador ng mga damit, mga gamit. Ito yung room namin dito. Ito yung kiddie pool, tapos Olympic pool yung isa doon. Dito, yung private pool for check-in guest only. Pag nag-check-in kayo, okay lang yung pwede dito. Gusto na maligo ni OBR, ligo na kami. Malalim na dyan? Balik. Silipin natin dito sa taas. Ito yung Olympic sized pool. Morning. 6 AM na. Hindi madilim pang konti na. Kape muna kami. High tide na yung beach. Lakad muna tayo. Ito pala yung room namin sa building na to. Ayan yung sa labas. Tapos doon yung mga pool dito. Dito yung malalim. Dito yung dalawa. May pool pa doon sa kabila. Kaso babaw lang. JDV. Dito na namin pinark. Ayan yung sa labas. Ito yung papuntang beach. Silip tayo sa beach. Pwede dito para pagka magde-day tour lang kayo. 200 plus yata entrance, 150 ganun. Public pool access. Tapos pati yung beach yata pwede na pagka ganun. Mga kubo. Ito yata pang family. Mas malaki. Yan. Merong second floor. Tayo sa beach. Ayun, high tide na. Sarap maligo dito. Sobrang kalma ng tubig. Makakaligo kami ni OBR dito. Sarap dito. White sand. Yan, hanggang dun. Mas marami namang part na malinis dito. Ayan. Iba, may mga konting mga damo. Mamaya ligo kami. Si OBR nagbibideo-video siya doon, naglalakad-lakad. Ang dito, Old Rock. Marami kasi silang pool, kaya may enjoy nyo din talaga kahit bawal low tide pa dito sa dagat. Meron din pala sila dito ang tindahan ng mga snacks.
Ayan pala yung rates ng day tour. Si OBR ay nagbili ng noodles. Tapos dito yung information. Pag mag-check-in kayo or mag-day tour, yan dito. May libre din dyan tubig. Hindi ko lang dala yung lagayan ko ng tubig. Yung dispenser sila dun eh. Pwede kang kumuha ng malamig o mainit na tubig. Ito muna breakfast namin ni OBR. Kaya na lang kami mamaya doon ng late lunch pag uwi.